Kasi pagdating ninyo sa impyerno, magtaka kayo ni Satanas, wala na sa trono nila. I'll give you a reader. Sinong nakaupo pagdating ninyo sa doon sa impyerno? Sino nakaupo sa trono ni Satanas? You guess. 2H. Si Satanas nag-manicure lang yan sa paa ko. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong part 2 na pakikipagkulitan ni Tatay Digong sa taong bayan. Mas pipiliin ni Tatay Digong na magpakadiablo o magpakademonyo para sa kapayapaan ng kanyang nasasakupan kaysa naman sa maging malaanghel na leader, ngunit napapabayaan o nakokompromiso ang kaligtasan ng nasasakupan. Ganyan ang pagkasimbolismo ng mga Duterte ngayon, mga kababayan, na di baling sila na ang magmukhang masama dahil sa pagsugpo nila sa mga krimen, sa mga adik, sa mga magnanakaw, sa mga korupsyon, kaysa naman sa kamukha ni Bonget na oo, mabait ito, ngunit nakokompromiso naman ang kanya nasasakupan sapagkat kamukha ngayon, mga kababayan, nagiging talamak ang mga nakawan, korupsyon, mga adik, sa buong bansa. At kung itong si Senator Risa Hontiveros na dilawan at pinklawan, mas concern sa human rights ng mga kriminal, again mga kababayan, mga kriminal, mas concern naman itong si Tatay Digong sa buhay ng sambayanang Pilipino, na talagang pinamumukha lamang kung gaano kaimportante ang buhay ng mga inosente kaysa sa buhay ng mga kriminal. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, tanging mga Duterte lamang ang may bayag talaga na kalabanin ang mga gumagawa ng katampalasan sa bansang Pilipinas. Dahil ngayon mga kababayan, kitang-kita natin kung paano dumihan ng mga pulpul na politiko ang ating karapatan at konstitusyon. At kitang-kita din natin ngayon kung gaano kalaganap ang mga karahasan sa ating bansa, na mas inuuna pa ang pamumulitika sa mga Duterte kaysa solusyonan ang mga hinaing ng taong bayan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Tanong ko sa Davao, tignan niyo yung mga bahay namin. Bahay nga, sabihin mo maloho, mansyon. Tignan niyo yung masakyan namin. Ako, 79 years old. Ay, hindi naman totoo yan, 79. Hawak pa kaya ako ng 79 years old. Makikita dito ng 79 years old. Sa putang inyo, papatayin ko kayo. You think a 79-year-old guy can threaten criminals? Well, kasi yan sila pantakot lang yan. Kasi kung itong gobyerno na ito, kung maaari lang, magpabili ng baril na mura. Kasi yung paltik sa Danau lang, lisensya, bigyan mo lahat ng tao ng baril. Di ba? Tabla na. Yung mga kriminal, gano'n yung magkagong niya. Kaya wala akong, alam mo, ang pasensya ko, ang pasensya so kapwa ko tao hanggang ganyan kataas. Kriminal, ganyan lang. Gano'n. Putang ina pagka nagkamali ka, ganyan ka lang. Hindi ka na papalusugin. Hindi ako maniwala na kailangan mo mabuhay at the expense of the other guy's pocket. Bakit ka mabuhay sa bulsa ng ibang tao? Kung wala kang pera, pues, mamili ka, ilang Jones Bridge, ilang bridge yan dyan. Mamili ka lang anong bridge ka tatalon dyan.
So, kung wala ka man ng pagkain, tapos desperado ka, gusto mo mag-hold up, at na. Maghanap ka na, mamili ka ng tulay ng gusto mo dyan. So, umakyat ka dyan sa building dyan sa lumang eskolta na yan. Total, pag dating mo sa baba, isang boom. Tapos na. Wala nang problema mo. Tangina yan, bakit mo damayin ng ibang tao na hirap na nga sa buhay, hold-upin pa ninyo, takutin pa ninyo, may kutsi nga, hindi naman sa kanya, sa kumpanya, nakakutsi lang, tapos, ang ayaw ko, alam ko yung mga kidnapper, pag kinidnap ninyo isang tao at pinatay ninyo, hindi ko kayo bubuhay. At kung malaman ko kung saan ka nakatira, saan ko, kikidnapin ko yung isang anak mo, itapong ko yan, putang inang. Itapong ko yan sa top, yan sa baka akala ninyo, Actually, kung maaari nga lang ganyan ang batas natin, no? Mata sa mata, ngipin sa ngipin, mga kababayan. Kamukha ng mga nasa Middle East, no? Na kapag may pinatay ka, buhay ang kapalit. Kung kaya't gano'n na lang kasibilisado ang mga bansa ng Middle East, no? Na dapat ata napapanahon na para i-apply sa bansang Pilipinas ang batas na ito upang masugpo ang karahasan at krimen na nangyayari ngayon. Ano sa tingin niyo, mga kababayan, na sa pag-upo muli ng mga Duterte, no, sa Malacanang, sana maipasa ang batas na ito, no, na parusang bitay, lalo na pagdating sa mga kurakot na nauupo ngayon. You do not have a monopoly of evil in this country. Lahat tayo may sungay. Kaya lang sa ating upbringing, religion, sa disiplina, nagpipigil tayo. Pero kung ang tao, you rob him of his hope and, anak, gano'n. Ang advice ko, patayin mo. Back up kita. Kidnapin mo yung bata. Tapos, itatapon mo lang, hindi mo na isasauli, tapos tatarangipin mo yung ransom, ibabayad sa inyo. Para pagkatapos ni Hinuhay, basta na lang, tapos na. Pagka ganun po, marami tayong kriminal dito. Ang unang kriminal dito, yung naging presidente ninyo. Kasi kung hindi ako naging presidente, putang inang kasama tayo dito sa sindikato natin. Kidnapper rin ako. Hold up rin ako. Huwag rin akong bulahin ako. Takot-takutin. Tama naman. Parilan mga sindikato. Sabay sa impyerno, gusto mo. Maghanap ka ng handcuff. So yung kriminal na kursunadang mag-handcuff kita. Sabay tayo magtalon siya sa gusto ko nang mamatay. Alam mo, huwag mo niyo, do not fuck with me. Kasi ako gusto ko na rin mamatay. Kaya huwag mo akong bigyan ng dahilan na patayin ka at magkamatayan na tayo. Kako, at the age of 73. 79 pala. Sa hindi, si Sal. Binibiro ko sa kasi si Sal ayaw umamin ng kapanda sa akin. Siguro si Panelo basta matanda yan sa akin. Bata-bata lang.
May katanungan pa? Yes, Miss Pa. Mr. President, naniniwala mo kami at naniniwala mo ang gagawin na maganda ang ginawa ninyo sa Davao. At lahat ng sambayan ng Pilipino ay naniniwala maganda ang ginawa ninyo sa bansa. Bakit tila baga ang administrasyon ngayon ay buhos or all hands on deck ikana sa pagsira sa pangalan ng Duterte? Bukod ay bagkus na maganda naman ang inyong ginawa. Kaya sinabi ko, I don't give a shit. So, ako, tapos na ako, pinakita ko na yung, ika nga sa yung salida ko. Yung salida, yung show ko. Bisaya, yung Espanyol, pati Bisaya, yung salida. Napakita ko na yung salida ko. Inyo na naman. Tapos na ako. At least sa panahon ko, kontento ako na I do not have to get an approval from anybody. Dito sa konsensya ko, may ginawa ako para sa bayan ko. At marami akong, at least dito sa mga Maynila, upper kung ilang mga sindikato. Kung magsabi kami noon may 10 na sindikato na malalaki, siguro naiwan pag alis ko, may mga 2, 3. Hindi ko maubos. Hindi ko maubos kasi naubusan ako ng bala. Hindi kasi magprangkahan tayo. Sabi ko magprangkahan naman tayo. Huwag lang tayo maglaro-laro dito. Total, hindi naman ako public officer. Huwag na tayo magdrama. Alam mo, kung kayo mga kriminal, kung ano, kaya kong gawain yung ginagawa ninyo. Plus 100 times pa. More Correct. cruel and more violent than what you can do. Kumbaga si Tatay Digong, mga kababayan, nagpakademonyo para lang magkaroon ng kapayapaan ang kanyang nasasakupan. Ganun yon mga kababayan, na agresibo talaga siya na mapaganda at mapaunlad at magkaroon ng kaligtasan ang kanyang nasasakupan. Do your worst and I will do mine. At doon na lang tayo magkita. Kasi pagdating ninyo, may surprise kayo. Kasi dapat mauna ang... Kasi pagdating ninyo sa impyerno, magtaka kayo sa Satanas, wala na sa trono nila. Read them. Sinong nakaupo pagdating ninyo sa doon sa impyerno? Sino nakaupo sa trono ni Satanas? You guess. 2H. Si Satanas, nag-manicure lang yan sa paa ko. Grabe. Bakit mo patalo? Pati si Satanas hindi ka kaya, Tatay Digong. Papalitan pa sa trono. Kaya kami namahal ng taong bayan Dahil prangka ka, totoo. Napakagaling mo talagang leader, grabe. Gago. Pupunta ako doon sa impyerno para pasunog lang tapos si Satanas ba tigas-tigas doon. Sabihin ko sa kanya, bakit? Naging presidente ka ba ng Pilipinas? Hindi, ako, sarcasm plus malicious, na ako. Pero napipilitan ako kasi yan ang kailangan ng mga kriminal. Hindi mo madalas pakiusap yung mga putang ina niya. Walang mangyari yan. Kayo, alam ninyo. Madala mo itong mga
pagka nakahawak ng baril yan, sabi ko sa pulis, kaya sabi ko sa pulis, patayin mo. Tanungin mo yung mga pulis dito. Sabi ko, wag na wag ko kayong makita, maabutan sa ospital na nakatingalo, na binaril kayo ng kriminal. Dapat yung kriminal ang nandyan sa emergency room. Kayo yung pakapi-kapi pagkatapos ng trabaho. Sabi mo, no quarters given, no quarters asked. Yun ang training. Ang problema lang kasi ay ang nasa kampo ako dito sa civilized world. Kasi kung nalagay rin ako sa kampo dito sa mga ulol na to, the evil, matagal lang siguro ako sa tulungan, napatay na. Ikaw, Lorraine. Mr. President, Sir, Yes. nagmo-monitor ako ng mga comments, sir, during the Senate hearing. Tapos yung predominant na narinig ko, we miss this president. We miss yung ganitong malakas na paninindigan. At nanggagaling kasi yun, sir, sa mga taong malungkot na at natatakot sa mga kriminal at kriminalidad. So, ano po kayang pwede niyong sabihin sa ating mga kababayan para bigyan niyo naman ng konting lakas ng loob? Alam mo, to my countrymen, many, maybe almost half of the population, baski dito sa kortong ito, hindi niyo magustuhan yung demeanor ko, yung asta ko. Sabi niya, ito ba mayabang ito o ano ba gustong ipakita nito? Yung naging presidente na ito, naging mayor na ito, ano bang gusto niyang ipakita? Ang gusto ko kasi ipakita is my message primarily to the Filipino people is that ito sasabihin ko para ito sa inyo. It is really actually to protect you. Na itong mga kriminal, nagbibigay ito ng problema sa atin. Alam mo, pag ikaw ay isang wage earner lang, ordinary, trabaho ka lang sa hotel, may anak ka, nag-aaral, tapos college sa gabi. You know, every night, nasa trabaho ka, o nasa bahay ka na, tapos naghihintay ka pa, magsige ka tingin ng, lalo na kung may bagyo, hindi mo malaman kung yung bus na sinakyan ng anak mo, hinold up, kung naglalakad yung anak mong babae, dinampot. Yung sense of security, wala. Sa Davao, meron talaga. Kasi pag nagkamali ka talaga, let me be very bastos ang bunga. Do not fuck in my city. Huwag mong galawin ng inosenteng tao, lalo na yung mga bata. Pag ginalaw mo yan, hindi kita papalusutin. Yung mayor ako, nang magtanong kayo, I'm sure almost nasa isip, Mayor, ilan ang pinatay mong kriminal sa Davao? Hindi ko naman masabi mo, that quantified. At sinabi ko lang, there was, we enjoyed a little place or there was law and order, sumusunod naman lahat.
malinis ang Davao, sumusunod man sinabi ko na huwag natin hiyain ang, maraming bisita dito, pagandahin natin ang Davao. Kayong mga kriminal, umalis na kayo. Kung punta kayo sa ibang lugar, ayun, may sinasabi ako na mga cities, pero out of respeto sa kanila, I will not repeat it. Mukhang ma-insulto rin sila. So, umalis kayo. I'll give you the chance. Pero wala ko talagang patience sa maliit masyado ang magkamali ka lang ng kunti. Pagka-criminal ka, may record ka, galing ka sa munti o nakulong ka na. At may record ka sa database sa national. Mag-ingat ka talaga. Kasi kunting kamali yan, tatapusin kita. Para ano? Para sa bayan. Maniwala ka hindi. Strange as it may seem to you to hear it, maybe. Para sa bayan. Para sa mga pinsan ko na walang pera, walang kotse, naglalakad. Para sa mga kapatid kong Pilipino dito na mag-uwi, tapos magsakay ng bus, tapos hold upin pa yung bus, kukurin pa yung pera, at minsan may binabares na may sinasabi. Tama naman. Alam mo, we always pray to God for justice. Diyos ko po, bigyan mo kami ng hustisya. Ngayon, Correct. tanungin ko si Diyos, Diyos, kailan kami maghintay? At least bigyan mo kami ng time limit. Padaan mo lang dyan sa pare yung message na ito yung sagot ko. Hoy Rodrigo, gago ka. Yan. Pero kung wala kang binatagang time limit at magtitiis kami dito araw-araw, may ma-hold up, may Nakuha niya yung logic ni Tatay Digong, mga kababayan. Nasa action talaga yan. Kung maghihintay nga naman talaga tayo, no, maghihintay tayo ng himala, wala talagang mangyayari sa bansa natin. Kaya napakaswerte natin noong panahon na naluklok itong si Tatay Digong. Nalimas, no, itong mga adik sa daan. Ngayon, siya pa'y minamasama dahil sa ginawa niya. Grabe. Anong klaseng Pilipino kayo kung ganoon? Parang ayaw nyo ng tunay na pagbabago kapag ganoon. Siya na nga ang gumagawa ng way para maging ligtas ang bansang Pilipinas. Tapos ganyan pa ang judgment nyo sa kanya. Napakakupal nyo naman kapag ganun. At least one rapist killed a day, one kidnapper killed a day. Minus-minus yung buhay natin dito. Gawin akong mayor dito, di ba? Utang, may linis itong sabihin ko, diba? Hindi na ako makatakbo dito. Katakbo ako ng mayor dito. Ayaw na minsan ay particular city. Sinabi kong umalis kayo dyan. Bigyan ko kayo ng cement trunk. Bilihan ko kayo. Diyan, baklaran, marami dyan ang oras. Maglangoy ka, huwag ka nang huminto. Basta langoy ka na hanggang saan ka mag-abot. Putang ina mo, huwag ka nang bumalik. Do not look back or try to swim back. Kasi naghihintay ako dito. Putang ina mo. May katanungan pa, MJ? Ay, one more. MJ? Sir, ako ulit. May pinapatalo po yung taong bayan, sir, kasi aside po sa problema sa illegal drugs, problema din po ngayon sa bansa yung disaster response. Disaster response po, sir. Apo. Recently kasi, Mr. President, the current leader has been asking his people what to do at the day of the storm. And we remember you condemning a politician before na sinabi niyo po na dapat hindi ka nagbibigay ng instruction at the day of the storm. Sir, disaster response,
Ano po ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan na hopeless, sunod-sunod po ang mga bagyo. The latest is Super Typhoon Christine and now meron pong bagyong Leon. Alam mo, in fairness to the President, Mr. Marcos, naman si Presidente, hindi naman siya magdapat every typhoon or every mag-order pa siya ng ito. In place na yan. So, there must be a module for every agency that has something to do that would respond to any calamity or fortuitous event that would be nandyan na yan in place. Lalo na yung police, pati military. Alam na nila yan. There must be a unit in the military na may mga speedboat, a boat somewhere na pwede ka na. Automatic na yan. Hindi na kailangan na ano pa. Pati yung police. Dapat ganun. At hindi na kailangan ang presidente pa yan. Sila na mismo. Because in every crisis, awa naman itong mga police pati military, sila yung nagiging punching bag. But sino naman ang tawagan natin? Who can better respond to a crisis as quickly as the police and the military? Sila yan eh. Na ngayon, kayo mga military and police. Correct. I Tama naman. Overwork, overtask. Galing ako sa Malacanang. Pagpasinsahan natin yan kasi ganyan ang sitwasyon natin. Maybe at some other time in the future, we on our organization sa gobyerno. Pero sa ngayon, nakasanayan ganito, at the fastest way really for a reactive move, police alam ko nakakaawa, pati police, especially if they are put to task for being flagged na ito pagkukulang. Hindi madali yung trabaho nila. Hindi madali ang trabaho. Walang tulog, duty ng 24 hours. Alam ko hirap sila. At alam ko na how they suffer. They're not only enduring it, they're suffering. Pero, alam mo, Adre, yung mga police pati military, isin na muna natin kasi ganito ang sitwasyon ng ating bayan. Maybe, in the fullness of God's time, pagka nagkaroon tayo ng kunting improvement sa economy, pera, and we can elect more progressive leaders in the local level, maybe things would improve along the way, but it would take time. In the meantime, yung practice na abutan natin na gano'n, we just have to make masama ang pakinggan, pero pagpasinsahin muna natin kasi yun talaga ang totoo. Okay, next question, Marlon. Mr. President, pihit lang ako na konti sa campaign, sa election. Gaano ka-importante itong nalalapit na midterm elections at bakit kailangan po iboto yung mga kandidatong i-endorse niyo? Alam mo, I hate to won't sabihin na marami rin akong pakutangan ng loob na tumulong sa akin. But gusto ko sana mag-get lang na allow people to. Kasi gusto kong tudukin yung tao na mamili kayo ng mga kandidato that who are really itong pagtatakbo ng bayan, siyudad. Parang negosyo ito, parang hotel management yan eh. It's really actually management. Paano mo i-manage yung business dito, ganun, police dito. It's a huge task, but it's a management thing.
Kung maaari sana, ayaw ko naman i-discredit yung mga politicians because they are, sa ayaw mo sa hindi, kasali na yan sa, alam mo bakit? Mahirap lang ang Pilipinas. Lalo, minsan, kailangan nila ng eskwelahan, kailangan nila yung lubak na punta. But, saan nagtatakbo ang barangay captain? Mayor. So, itong fundamentally feudal talaga tayo hanggang ngayon. Aminin man natin, we remain feudal. For everything sa barangay captain. Medisina, kung hindi kayo ng barangay captain, tatakbo yan sa deputy mayor. And tapos yung deputy mayor, tatakbo sa mayor. Then the mayor would facilitate, tawagan yung doktor. Sige, dalhin niyo sa ospital. Pero kung ang isang tao, lalo na yung taga-bukid, kung may sakit yan sila, maski malaria, hindi yan siya pupunta mag-diretso. Hesitant yan. Nandiyan, magpunta yan sila, magsakay ng pasahero, magbaba yan sa harap ng ospital. Minsan mag-upo lang yan, mag-isip kung paano lalapit doon sa desk o sa information at mapagsabi na meron kaming pasyente. Because nagpaiwan ng feudal system. Kailangan nila ng amo, barangay captain, o deputy mayor, or mayor. Kaya ganun ang politika. Ang politika natin, political system is feudal until now.